Hello mga ga, yung paninda kong donut ay iniba ko naman yan ng kaunti para hindi naman maumay si Suki. Kailangan din ay maiba naman lalo na pag nagtitinda po tayo sa mga school canteen. Yung ating donut ay pangmasang timplada lang po talaga ito. Kaya umpisahan na po natin. So dito meron po tayong 1 kilo na first class flour at 15 gram ng yeast at 5 to 6 gram na bread improver. Sa mga nagtatanong po kung ano ba yung purpose ng ating bread improver, yung ating bread improver mga guy, hindi lang po siya nagpapatibay ng ating dough, ay ito po ay nagbibigay din ng magandang texture ng ating dough. Marami po itong purpose mga guy, yung ating bread improver. Kung wala kayo nito ay okay lang naman na wag nyo lang lagyan. At lagyan natin ito ng 15 gram ng rock salt at 200 grams ng light brown sugar at 15 ml ng vanilla at 2 piraso na medium na itlog at 1 cup ng tubig at 1 cup ng evaporated milk. Dito sa ating harina ay pwede talagang gumamit ng all-purpose flour kung wala talaga kayong first class flour. Basta tansyahin nyo lang ga yung tubig po ninyo dito. Ay tunawin lang muna natin yung ating mga dry ingredients bago po natin dito unti-unting basain yung ating harina. At sa ating 110 grams ng ating margarine or shortening, ayan po ay pinaghalo ko lang po yung margarine at saka shortening. At mikos-mikosin na po natin yan. At mga ga, pwede talaga na masahin lang po ninyo ito ng mano-mano gamit po ang inyong kamay para po sa pagpakinis po ng ating dough. Kung wala man po talaga pa kayong mga dough roller machine or di kaya na spiral mixer. Ang gagawin nyo lang po sa inyong dough ay ihampas-hampas nyo lang po sa misa at pabagnod-bagnod po hanggang sa ito'y kuminis. May video naman po tayo nito kung paano po natin ito binasa ng mano-mano. Yung video natin ngayon ay pinadaan ko po ito sa dough roller machine yung ating dough para kuminis. At putulin ko lang po yung ating dough ng 30 grams at pagkatapos putulin ay pigurahin ko lang po huya ng mahigpit ng pabilog. Yung ating tray or plancha na paglalagyan po natin ay kailangan na magdust po tayo ng harina or di kaya banihan po natin yan ng shortening para hindi didikit yung ating dough. Kailangan ay mahigpit po yung pagkapigura natin dito mga ga para makuha po talaga natin yung kinis ng texture ng ating dough pag ito'y naluto. At bago po natin ito butasan sa gitna ay palambutin muna natin yung ating dough. I-rest muna natin ito ng mga 20 to 30 minutes. At pagkalipas ng 30 minutos ay malambot na po yung ating dough. Pwede na po natin itong butasan sa gitna kasi hindi na po ito napuputol. At pagkatapos po natin itong butasan lahat ay bago po natin ito prituhin ay palsahin muna natin yung ating dough ng mga 1, 2 hanggang 3 oras. Depende din sa ating room temperature. Mas mabuti na takpan po ninyo ng malinis na tila ang inyong dough habang kayo'y nag-proofing para hindi po mahanginan para maganda yung alsa ng ating dough. At pag nag 70 to 80% na yung ating dough ay ito ay pwede na po natin itong lutuin. Lutuin po natin sa mainit na mantika at katamtaman lang po yung apoy ng ating kalan dito para hindi din masunog. At yung gamit ko dito na mantika mga ga ay ordinary lang. At ito po yung ating gawing palaman dito. Dito meron po akong 200 grams ng ating Buttercup brand or yung refrigerated margarine. At batihin lang muna natin ito hanggang sa ito'y lumambot. Kailangan ay naka-room temperature na po ito para hindi din matigas bago po natin batihin. At nang kuminis na talaga yung ating margarine, ay dito meron po tayong 1 cup ng powdered sugar. At hatiin lang natin ito sa paglagay. Huwag lang po nating ibuhos agad lahat. At pag napapansin po natin na well combine na po yung ating powdered sugar sa ating refrigerated margarine, pag ganito na po yung consistency niya, ay saka na po natin ilagay yung natira po natin na powdered sugar. At ganun din mga ga, batihin lang po natin hanggang sa kuminis na lumambot yung ginawa po nating buttercream. Ito pwede po natin itong gawing pang icing, pang frosting, at ito po yung mga nilalagay po natin or binabanya po natin sa ating classic ensaymada. Batihin lang po talaga natin ito ng mga 5 minutes sa malakas po ng ating hand mixer hanggang sa maramdaman po natin na ito'y malambot na kuminis. At ito na po yung consistency ng ating buttercream. At pagkatapos ay gawa naman tayo ng ating caramel sauce. Ito po yung pang-drip natin sa ibabaw ng ating donut. Mag-caramelize lang po tayo dito ng 1/2 cup ng ating white sugar. At pag ganito ng mga guys, ilagay na po natin yung ating 1 tablespoon ng margarine. At agad na din natin isunod ilagay yung ating 1/2 cup na condensed milk. At haluin muna natin yan ng kaunti at dito meron po tayong 1 cup ng evaporated milk at maglagay lang po ako dito ng kalahati kasi yung hati dito ay dito po natin tunawin yung ating 2 tablespoon na cornstarch. At pakuluin lang po natin ito ng kaunti at pag kumulo na ay ilagay na po natin dito yung 2 tablespoon po natin na cornstarch.
At haluin lang po natin ito mga hanggang sa ito'y lumapot. At kailangan ay mahina lang po yung apoy ng ating kalan dito para hindi din aawas yung ating karamel. Patuloy lang talaga yung paghalo natin hanggang sa maging ganito na po yung consistency ng ating caramel sauce. Ito mga medyo meron pong mga bilog-bilog po yung ating sauce. Parang hindi po natunaw yung ating cornstarch kaya isalain po natin ito para maging makinis talaga yung ating caramel sauce. At sa pangkuting po natin dito mga gagamit lang po ako dito ng 1 pack ng crushed graham. At para dumikit po dito yung ating crushed grahams, ay banihan lang po natin ito ng margarine. At lagyan natin dito sa gitna ay yung ginawa po natin na buttercream. At gagamit na po ako dito ng marshmallow para pang-design po natin dito sa ibabaw ng ating donut. At medyo malaki po yung aking marshmallow kaya hatiin ko lang po ito sa dalawa. At ito na mga yung ginawa po nating caramel sauce. At sa ating 1 kilo na harina ay nakagawa po tayo dito ng 65 piraso ng ating donut. At yung ating crushed graham ay hindi po natin dito naubos sa pagkuting. Meron pa pong natira. At yung ating caramel sauce ay meron pa pong natira. Hindi po naubos. At yung ginawa po natin dito na palaman ay hindi po nagkasya. Balikino lang po ako. Kaya yung iba dito ay ginawan ko na lang po ng custard chocolate para pangpalaman po natin. Ang pindahan po dito ay depende ho yan sa costing ng inyong puhunan. Kayo ay mag-costing lang para malaman po ninyo kung magkano po yung dapat na bintahan po ninyo dito. Kasi hindi po tayo magkapariho eh. At hanggang dito lang po yung ating video. Sana may natutunan at maraming salamat at bye-bye!